Pamilyar ka ba sa pako? At siguradong batid mo na makakain ito. Ginagawang salad, gulay, at marami pang iba. Subalit batid mo rin ba na mayroon palang isang klase nito na kung tawagin ay giant fern, ay makakain din pala? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating alamin kung papaano nga bang pinakikinabangan ang higanting pakong ito at bakit dito sa atin sa Pilipinas ay hindi nga ito madalas pinapansin. Ang mga halamang pako ay maraming klase at maaaring ilan nga sa mga ito ay maaaring kainin, katulad ng mga pakong ito. Ang mga pako ay isang uri ng halamang matagal na ngang nabubuhay sa mundo, na ayon nga sa pag-aaral ay mahigit na ngang 300 milyong taon. Mas matanda pa nga kaysa sa panahon ng dinosaur. Mayroong iba't ibang klase nito. May mga gumagapang, may mga tumatayo tulad ng isang puno, subalit hindi lahat ng klase nito ay maaari mong kainin. Maraming benepisyo sa kalusugan ng tao ang pagkain ng pako, lalo na nga kung ito ay hindi masyadong luto. Subalit mayroon palang isang klase nito na siyang pinakamalaki nga sa uri ng mga pako na pwede rin palang makain. Ito ay ang king fern, giant fern o Angiopteris invicta. Madalas itong makikitang tumutubo sa mga liblib na kabundukan dito sa Asia at sa Oceania. Animoy puno ang pakong ito at tumataas ng hanggang 9 metro. Subalit hindi ang mga dahon nito ang maaaring pakinabangan, kundi ang mga puno nito na kung tawagin ay horseshoe tubers. Ito ay ang mga lumang puno ng tangkay ng dahon na direktang makikitang nakakabit sa mga puno nito. Kanila itong kinukuha sa ibang lugar upang i-preserve sa suka, panghalo sa bigas, ginagawang alak, at inilalaga na animoy ube bago ito kainin. Mayaman din ito sa harina at isang survival na pagkain, lalo na nga sa mga liblib na lugar. At tulad din ng mga nutrisyon na makukuha sa mga gulay na pako, mayaman din dito ang tubers na ito. Kaya naman kung sakaling maligaw ka nga sa kabundukan at kung makakita ka ng higanting pakong ito, ay tingnan mo nang mabuti dahil baka ito na nga ang tinutukoy kong pako na maaari palang mapakinabangan. Pamilyar ka ba sa halamang ito? O maaaring nakita mo na nga itong hain sa inyong hapagkainan. Ito ang halamang pako. Isang pangkaraniwang halamang tumutubo sa mga liblib na probinsya at madalas ngang ginagawang salad o gulay ng mga katutubo. Subalit batid mo ba na ang halaman ding ito pala ay isang mainam na gamot at panglunas sa ilang karamdaman, katulad ng panlalabo ng mata, pananakit ng puson, pagrupok ng mga buto, at maging diabetes. Kaya naman halika at sama-sama nating alamin ang mga pakinabang at benepisyong dala ng halamang ito na pako na madalas ay di nga natin pinapansin. Fern, fiddleheads, fiddlehead greens, o mas kilala nga natin sa tawag na pako. Hindi lahat ng klase ng pako ay makakain, kundi pawang mga partikular na variety lamang nito. Madalas kinukuha ang nakatupi o bata pa nitong dahon o paklang, habang ito nga ay malambot pa upang gawing salad o di kaya naman ay gulay. Ang pako ay isang gulay na may lasang maaaring maihalin tulad nga sa dahon ng kamoting kahoy o di kaya ay ng talbos ng kamote. At maging sa ilang bahagi nga ng mundo, ito ay pagkaing espesyal din sa kanila.
Sa bansang Indonesia, kanila nga itong ginagataan, kasama ng ilan pang mga gulay. Samantalang sa Japan, madalas ay kanila naman itong iginigisa. Sa India, kadalasan nila itong ipiniprito at ginagawa namang pickle sa bansang Nepal. At syempre dito sa atin, ito ay madalas ngang ginagawang salad o sangkap na gulay kasama ng hipon, talangka at mga suso. Subalit batid mo ba na bagaman simple lamang ang gulay na ito at madaling ang hanapin sa mga gilid ng ilog o sapa, ay nag-uumapaw naman ito sa maraming sustansya kagaya ng vitamins, omega-3, omega-6, fatty acids, potassium, iron, copper at manganese. Kung kaya hindi nga nakapagtataka na maraming sakit ang kaya nitong malunasan. Una, ang pako o ang dahon ng pako ay mainam para sa mga buto. Ito ay mayaman din sa calcium na magaling para sa kalusugan ng ating ngipin at mga buto. Para naman sa mga mayroong dysmenorrhea, ang pagkain mo ng pako bago dumating ang buwan ng dalaw ay mainam at makatutulong na mabawasan ang pananakit ng puso na nararamdaman bunga ng PMS o premenstrual syndrome. Ang pagkakaroon ng iron deficiency ng isang tao ay isang delikado ring kondisyon. Kaya mainam ang gulay na ito upang muling mapataas ang iron ng ating dugo na maaaring humantunga kung hindi maagapan sa pagkakaroon ng anemia. Maganda rin para sa mata ang gulay na pako. Ang taglay nitong vitamin A ay mainam para mapanatiling malinaw at malusog ang inyong paningin. Sa tulong rin ng gulay na ito na pako, ay mas mapipigilan ang pagkakaroon ng cancer cells sa ating katawan at ang tsansa ng pagdami pa nito. Mainam rin para sa puso ang pagkonsumo ng gulay na pako. Ang potassium content nito ay mahusay sa pag-eliminate ng mga excess na sodium sa ating puso na upang makaiwas sa pagkakaroon ng heart stroke o heart attack. At ang panghuli ay para sa mayroon namang diabetes. Makatutulong ito upang mapababa nga ang inyong blood sugar level. Kaya ano pa ang hinihintay? Kumain na ng gulay o salad na pako. Halamang madalas nga ay ginagawa na nating houseplants, pero maaari palang kainin at marami rin palang dalang pakinabang sa kalusugan natin. Ikaw, kumakain ka na rin ba ng pako? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihin na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat lamang ang laki may alam. Dito yan sa Best TV. Sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong.